Magandang hapon po muna, Miss. Ba't ka ma-blacklist? Blacklist means na hindi kami makakauwi ng Pilipinas, na hindi kami makakapunta sa government, any government of the Philippines na services. So, blacklist kami. Okay. Magdudual kami ng citizen, pumunta kami doon sa appointment. Okay. May mga nasabi kami, nasagot ko sila or na-offend sila sa mga nasabi ko. Ano po mga nasabi niyo sa kanila? Kasi nag-a-apply kami, yung document na i-present namin, wala pang 5 minutes, pinalalabas na kami. Sabi ko, paaalisin mo na kami. Alam mo ba na sabi ko, isang araw nag-ask kami sa trabaho namin. Mag-day off. Oo. Ako, asawa ko at anak ko para pumunta dito. In 5 minutes, palalabasin mo kami. Ang tiningnan mo lang yung document ko. Yung document ng asawa ko at anak ko, hindi mo tiningnan. Ano raw po yung kulang sa dokumento? Okay, tiningnan niya yung marriage certificate ko. Sabi niya, hindi valid ito. Sabi ko naman, bakit hindi valid? Itong document na to, galing mismo dito sa Philippine Embassy, dito sa Rome. Dito ako kinasal. Bakit hindi valid? Tapos sabi niya, sige, kausapin mo na. Ma'am, ayusin nyo na lang yung mga gamit nyo. Ayusin nyo na lang. Parang wala sa mood yung kausap ko. Oo, sabi niya, ayusin nyo na lang yung mga gamit nyo. Doon pumunta na kayo sa guard. Parang minamadali kayo. Oo, so nag-init ako kasi syempre hindi kami pumasok. Nagpaalam pa kami. So may mga nasabi ako. Sabi ko, nandirito kayo, sana kayo ang kapwa namin Pilipino, dapat kayo ang tutulong sa amin. Tapos ang sabi ko pa sa kanila, nagbago pala kayo ng mga requirements. Bakit hindi nyo man lang ako in-inform bago ako pumunta para naayos ko? Tapos sabi ko, tumatawag ako sa telepono nyo, walang sumasagot. So siyempre, galit na ako, naiinis na ako. Tapos parang lalo pa niya akong trinitrigger kasi hindi siya talaga nagsasalita. Sino po to? Yung nandoon sa Anong pangalan? harapan, Marlette Marlette Cruz, Ray Sambitan, Shirley Rico, tatlo to, mga suplado-suplada. Opo. Ito natutugma kasi nag-usap lang kami ng staff ko recently. Yung bill na pinasa ko last year, yung anti-taray bill. Bawal sa mga taga-gobyerno magtaray-taray. Ito, pasok na pasok itong mga to. Tapos, nung pumunta na kami, pinapunta kami sa kabila, sabi nung babae, ma'am, valid po yan. Kaso lang, ang kailangan namin is from galing ng Pilipinas. Sabi ko, ganun lang pala kasimple, ba't hindi niya kagad sa akin sinabi? Tsaka ang ikinaiinis ko, pinapaalis niya na kami, dapat sinilip niya man lang yung document ng asawa ko at ng anak ko. Tapos, true follow na lang yung requirements na iba. Parang kagaya sa Italian government. Halimbawa, may kulang kami, sasabihin, sige po ma'am, isend nyo na lang dito sa WhatsApp number o sa email. Yun, yung sabi ko. Tapos sabi ko, dapat kayo yung tutulong sa amin Kasi tas nasabi ko pa sa kanila na kung wala kaming OFW, wala kayo dito. Siguro dahil yung lumalaban ako, yung sumasagot ako. Ayaw po nila, Sir Rafi, pagka sumasagot ka sa kanila. Ayaw. Marami po kasing Pilipino doon na lalabas na lang kasi syempre yung iba hindi makasagot o hindi matapang or something. ASEC Angelica Escalona, spokesperson ng DFA. ASEC, kung tama po itong sumbong na tatanggap namin ngayon, ayus-ayusin po ng mga staff nyo sa konsulada sa Rome, yung kanilang pakikitungo sa mga kababayan natin o malapit sa kanila para makipagtransaksyon. Ang susuplada, ang tataray po. Itatanong po natin sa Rome kung ano ang side po nila, but definitely narinig ko po kung ano yung sinabi. This is not the first time naka-receive ako ng sumbong tungkol sa mga tao dyan sa embahada natin sa Rome na kuminsan ilang oras lang daw magtrabaho at pagkatapos pag holiday ng Rome, holiday din sila. Holiday ng Pilipinas, holiday din sila. Ang sasarap ng buhay ng mga tao dyan. Doon po tungkol sa holiday, sir, i-clarify ko lang po na meron kaming allowed number of holidays lang at pipiliin namin kung yun ay Filipino or yung local holiday. At nakalathala po ito sa aming mga Ma'am, excuse me po Kasi nga po, nung pumunta ako nun sa Rome, ang reklamo na talaga, bukod sa tataray, naintindihan ko po yung sinasabi nyo, pipili lang. Hindi po, ang nangyari daw lahat. Kung ano yung holiday sa Rome, holiday day off sila. Kung ano yung holiday sa Pilipinas, lahat, ino-observe nila. Imbestigahan nyo po, ma'am. Opo, we will do that and ipaparating po namin yung reklamo ni ma'am tungkol dun sa treatment po sa kanya. Yung sinasabi niyong mataray na mga personnel ng embahada.
Don't wait for me na magkaroon po ito ng hearing hanggang sa ipapatawag ko po itong tatlo hanggang sa meron pong parusang mga kaakibat dito sa pinanggagawa nila. Yes, sir po. So, kukuhanin namin yung pangalan ulit through your staff para matanong namin agad at malaman namin ano ang nangyari. So ma'am, blacklist sila. I-lift yung blacklist na yan. Lintik na blacklist na yan. Opo. Whether they like it or not. Nakakarating po agad-agad. Tapos ito pa mamasaklap. Ang balita ko, sila na nga ang kinawawa. Sila pa apologize para, tama? Opo, through written at nagharap-harap pa kami doon sa kanila para lang humingi ng apology. Humingi na kami ng apology. Akala ko okay na. Ngayon, Hindi niyo sila minumura. hindi ko sila minura. Nandoon yung mataas ang boses ko kasi syempre Okay lang yun. na-trigger na Okay ako lang eh. yun. So, lahat na, syempre, galing pa kami ng work, tapos nag-day off, kagagaling namin panggabi, tapos kinabukasan nag-off kami para lang dito, tapos pagdating namin, wala na. Pinagawa kayo ng apology letter. Oo, gumawa kami ng apology Kaharap po letter. ng... Kahit na wala kayong kasalanan. Kasi nung nangyari na yung pagtataas namin ng boses, pinalalabas na kami, tapos sabi nila sa amin, may darating na lang sa inyo na email. Consul General Randy Orquiza, sir, magandang hapon po, sir. Sir, bastos naman tong mga tauhan mo si Ray, si Marlet, at saka si Shirley. Disiplinahin mo nga mga to, sir. Po, ang nangyari po last May 8, 2024, so itong Presto family ay nag-exhibit ng rude behavior at undesirable behavior sa mga kasamahan natin. Describe yung rude behavior. After providing the requirements po, they are complaining na about the requirements, sumisigaw, and parang sumisigaw sila na we are trying to complete the requirements, and now kasi sumisigaw sila sa 3 of them, sa 3 po binabastos na, at kaya sinasabi na we are only applying for dual citizenship kasi because of our property dyan sa Pilipinas. Kaya we wanted them to maging mahinahon po, but then they continued exhibiting rude behavior towards the Philippine staff who are actually one of the best professional employees dito sa embahada po. Okay, ang tanong ko ngayon, sir, nagmura ba sila? Nagmura, yes. And then they, actually, although pumunta na rin sila, they wrote an apology and they personally po, because one of the requirements po for the lifting, kasi we already recommended the filing of blacklisting both sa Bureau of Immigration and sa OCA, which is the Office of Consular Affairs sa DSA po. No, sir. No, you can't. No, you don't. Ako mismo nagsabi, hindi. Hindi ako papayag. Over my dead body. Sino ba kayo? Oy, public servant kayo, remember? Kung hindi nyo kayang masikmura yung kayo pagsabihan ng mga sakit na salita dahil para sa mga pumupunta sa inyo, hindi tama o kulang yung servisyo binibigyan ninyo, hindi up to the level na in-expect nila, then kainin nyo. Pag hindi nyo kayang kainin, lumayas kayo dyan sa pagiging government official o pagiging lingkod bayan. Gawa na po natin ang lahat po. We acted professionally po. And then when we accepted the apology, we already recommended po the listing of the names. So, nirecommend na po namin, pinapalist na po namin ang names from the blacklist both sa BI po at sa OCA. I-lift mo yan, sir. Dahil kapag hindi, sir, magpapatawag ako ng hearing, ipapatawag kita rin sa Pilipinas. Maniwala ka sa hindi. Sige. And we're just listing po, Senator. We're just waiting for the confirmation from Manila and we will be accepting the application. Yun na lang po. We are just awaiting the listing. Ipapalift po ng BI ang visa lookout list and for the BI po. Then we will accommodate the dual citizenship application po. Dahil lamang hindi nagustuhan ng mga empleyado ninyo yung sinasabi niyong rude behavior, pati ba naman yung pakikipagtransact nila sa iba't ibang mga departamento sa ating gobyerno, ibaba nyo rin sila, pati sa immigration, ang yabang. I'd like to... No, sir, naintindihan na kita, sir. Your explanations enough na sa akin para tanto ko na talagang ang yabang ninyo dyan. Hindi naman siguro ikaw, yung mga tauhan mo, ang yayabang. Sila po ay nag-exhibit ng magandang pag-asal professional po. Yun lang po kasi ang mga kliyente, they exhibited sumobra po sa normal po. Sir, makinig ka. Dito nga sa amin sa RTIA, kahit na ito mga staff ko, hindi naman pasweldo ng gobyerno, sinisigawan, okay? Namumura pa ng mga complainant. Binabato pa ng papel, ballpen. Papasok sa kaliwang tenga, labas sa kanang tenga. Partida pa yan, hindi kami sweldado ng gobyerno, ito mga staff ko. And yet, pasensyoso sila. Kayo, sweldado kayo ng gobyerno Yung isa pong magkikipagtransact dyan sa inyo, na Pilipino, kung maayos po yung pamamalakad ng inyong tanggapan dyan, kung maayos
yung pakikipag-usap sa kanila, wala silang reason para maging rude, sabi po nga, sa inyong mga empleyado dyan. I went to Dubai myself. Nakita ko kung paano naging rude. I called the attention all right then and there. Ako mismo naka-experience, sir. Nag-iikot ako. Minsan pumunta ako sa Dubai. Nakita ko may nagsusuplada doon, sumbong sa akin. On the spot, pinagalitan ko, sinigawan ko. Yung staff doon sa konsulada sa Dubai. But I take exception po to this. No, sir, wag ako, sir. No, sir, wag ako. Wag ako. Nag-ikot po ako sa iba't ibang embahada at sa iba't ibang bansa kasi nga po akong committee chair ng migrant workers at ang palagi pong reklamo sa akin karamihan ng mga OFW ang suplada ng mga taga-konsulada. Yan po palagi natatanggap ko kahit saang lugar, sir. Don't tell me exception kayo. For this particular incident po, I vouch that it was the other way around. Sila po ang nababastos. Kulang ang aming mga empleyado po. So I take exception. Okay, granting, sir, naging rude sila. Pero that should not be the reason para i-ban sila sa lahat ng tanggapan ng gobyerno, pati sa immigration. Kung ibaban man sila, dyan na sa inyo. Dyan na sa inyo, sa embahada ninyo. Ito lang sa amin po. Ito lang po sa amin. We only for the visa lookout list. We only recommended ipapalift na po. Ma'am, nagmura daw kayo? No, hindi kami nagmura. Kasi yun ang ikinagagalit ko. Kasi bakit nila kami iba-blacklist na hindi kami nagmura? Wala kaming pinatay, wala kaming... Sinabi ko lang kung ano yung sinabi ko. Pero inaamin ko yun na nagagalit talaga ako. Kasi sayang yung araw namin in 5 minutes. Wala silang ginawa. Tapos kung ano-no. Siyempre, kahit naman sino magagalit eh. Sir, meron ba kayong CCTV na magpapatunay na ito talaga'y naging sobrang rude at nagmumura? Meron? We will check the CCTV, Senator. Yes, we will check the footage. So dapat, sir, bago kayo mag-ban sa kanila, kailangan mag-produce kayo ng ebidensya at pinoward nyo sa kanila para wala silang lusot, para hindi sila kayo magsumbong. Ba't pa sila magsusumbong? May ebidensya naman kayo. Pagkumbaba po sila, yung tatlo, pinakaba pong PC, yun nga lang, tuloy-tuloy pa rin ang kanila, yung rude behavior. Kaya napilitan po ang embahada because this is the procedure for embassies all over the world. Kasi these are former Filipinos. Actually, technically, they are former Filipinos and they are exhibiting rude behavior toward Filipinos. And they wanted to become Filipino citizens again with this kind of behavior and rude and arrogant behavior. So we cannot accept this kind of attitude po. Sir, naging Italian sila pero they want to become Filipino citizen. Karapatan po nila yan. Wala naman po sa batas natin ay panagbabawal yung isang Italian citizen na gusto maging Filipino, maging dual citizen. There's no such thing in our law prohibiting them to do that. Yes, yes. Sa immigration ba, sila po binacklist nyo? We actually wrote last December 19, 2025 po, Senator, OCA, which is the Office of Consular Affairs, wrote the BI regarding the listing of the names. Lifting na, pero nagsulat kayo sa immigration na para i-blacklist sila, the audacity of you to do that. Bakit pati immigration? For the incident report po. No, sir. Wala dapat pakialam ang immigration. Dahil pinag-initan nyo, dahil mayabang kayo dyan, bakit isasama nyo immigration? For all visa applicants, for dual citizenship, yung mga exhibiting rude behavior, so... Procedure? Then I will come up with a law na para baguhin ko yung procedure na yan. Procedure lang pala yan eh. Batas ba yan? For the rude behavior po. Kaya nga tanungin kita, nasaan sa batas natin na sinasabi pag rude ang behavior ng aplikante, siya ay ibaban na sa immigration at hindi siya makapasok ng bansa? Pakita mo sa akin. It's the DFA circular po. It's done all over the world. Kaya nga, circular lang yan, sir eh. Circular lang yan eh. So kaya magpapasa ako ng batas. Kaya nga meron ako anti-taray bill. Tama-tama to. Na kayo mga tulad ninyo, magtaray-taray, habang kayo po ay nagtatrabaho at may pupunta mga kababayan natin na ikipagtransak, sibak kayo. Magandang hapon po, sir. Naka-blacklist ata sila sa inyo dahil sa letter pinadala ng konsulada ng Rome, Italy. I-check po natin kasi kung sila po ay nakapasok sa ating bansa, ibig sabihin wala na silang blacklist. Kung gano'n kasi Nalift na. pag ang blacklist kasi, hindi ka talaga makakapasok sa atin. Kasi yung immigration, once may mga government entities din na mayroong request for blacklisting dahil sa kanilang, I don't know what is the reason. Siyempre, inaano namin in compliance to the kasi official request yun ng isang government entity sa assessment nila. Kaya, possibility po yan. Hindi ko pa nakita po yung order o whatever. Pero yun po kasi ang nagiging protocol ng immigration. Pero as of today, kung sila po ay nakapasok sa ating bansa, ibig sabihin po, wala silang blacklist or na-lift na po, Senator, yung kanilang blacklist. Ganun po yung
sa tingin ko po. Ganito po, makinig po kayo, Consul General, at ASEC Escalona, ganito po yan. Yung ating mga kababayan na nasa abroad, na nagtatrabaho, okay, at sila po ay magdi-day off para lamang makapunta sa konsulada, makipagtransaksyon kung ano man yung kailangan nila sa inyong konsulada. Dapat maging pasensyoso tayo, dapat maintindihan natin sila kasi yung isang araw na pag-absent nila, pera yun na nawawala sa kanila. Dapat tratuhin natin sila na maayos, dapat maging pasensyoso tayo. Kasi kung hindi tayo pasensyoso, wag na tayo magtrabaho sa gobyerno. Punta na tayo sa private, di ba? Pero kung kahit tayo po ay nasa gobyerno, habaan po natin PC natin. Dahil ang nagluklok sa atin kung tutuusin, yung taong bayan. Dapat silang pinagsilbihan natin. Okay, this is well noted po and we will continue to become professional and maging pasensyoso po. Thank you. Mga pong PC ng aming mga empleyado po. Habaan nyo pa po at ayoko na po makarinig ng ganun ulit. Ano po? ASEC Escalona, ma'am, Opo. siguro every now and then, pagsabihan po natin ang mga manggagawa natin, mga workers natin sa mga different mga embassies at consulate offices na haba-habaan po yung pasensya. We will give that reminder po to all our foreign service folks. Sige ma'am, pag sa ulitin pa rin, bigay ko po sa inyo yung number ng office namin, pati sa Senate. Pag unulit pa, mag-hearing po tayo, patawag ko sa Senado mga to. Okay? Thank you po. Thank you. Salamat po sa Maraming pagpunta. salamat Magandang din hapon po. Thank you po.